Mga seniors, alam nyo bang pwedeng bumaba ang presyon mo kahit wala kang iniinom na gamot? Oo, posibleng-posible at baka ang dahilan ng altang presyon mo ay nasa simpleng gawain mo lang araw-araw. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano mo maiiwasan ang high blood pressure nang natural, ligtas at walang gastos. Maraming seniors ang umaasa agad sa gamot pero hindi nila alam na may mga pwedeng baguhin sa lifestyle na mas epektibo pa, lalo na kung consistent. Ang tawag dito ay preventive wellness. Ibig sabihin, hindi lang tayo naghihintay ng sakit. Inaagapan na natin ito sa araw-araw, sa tulog, sa kain, sa galaw at sa iniisip. Kaya kung gusto mong hindi laging nilalagnat ng kaba, hindi inaambulansya dahil lang sa presyon at gusto mong magising araw-araw ng magaan ang katawan, manatili ka rito. Hindi mo kailangang maging doktor. Kailangan mo lang makinig at simulan ang mga simpleng hakbang na ibabahagi ko ngayon. Simulan natin sa pinaka-obvious pero madalas pa ring nababaliwala, ang sobrang alat sa pagkain. Mga seniors, alam ko kung gaano kasarap ang bagoong, daing, sardinas, tuyo at instant noodles. Pero yan ang mga kalaban natin pagdating sa presyon. Kapag sobra ang alat, humihigop ito ng tubig sa katawan. Parang sponge ang asin. At kapag maraming tubig sa dugo, lumalakas ang pressure sa ugat. Kaya nga kahit hindi ka pa kumakain ng mataba, kung maalat ka naman araw-araw, tataas pa rin ang BP mo. Pwede mong simulan sa pagbabawas ng asin habang nagluluto. Dagdagan ng kalamansi, suka o luya ang mga ulam para hindi mo nahanapin ang alat. At kung hindi mo talaga kayang walang tuyo, pwede mo siyang hugasan o limitahan sa 1 beses kada linggo. Ang pangalawang tip, galaw-galaw. Hindi mo kailangang mag-gym. Ang kailangan mo lang ay 15 hanggang 30 minutong simpleng paglalakad, pagwalis, pag-akyat ng ilang hakbang sa bahay, o stretching habang nanonood ng paborito mong palabas. Kapag kulang ka sa galaw, bumabagal ang sirkulasyon, parang traffic sa EDSA. Kapag gumagalaw ka, bumibilis ang daloy ng dugo, gumagaan ang trabaho ng puso, at bumababa ang presyon. Subukan mong lumakad-lakad sa loob ng bahay tuwing umaga o gumamit ng bote ng tubig bilang dumbbell para sa light lifting habang nakaupo. May kilala akong lolo sa Nueva Ecija. Walang sakit sa puso kahit 82 years old na. Ang sikreto niya? Araw-araw naglalakad ng kalahating kilometro papuntang tindahan para bumili lang ng suka o tinapay. Sabi niya, yung paa ang ginagamit ko, hindi yung gamot. Napakasimple pero malalim ang tama. Ang pangatlong sanhi ng mataas na presyon na hindi palaging napapansin ay stress. Totoo, hindi lang pagkain ang nakakaapekto. Ang laman ng isip mo ay direktang konektado sa tibok ng puso mo. Kapag lagi kang na-stress, sa apo mong pasaway, sa anak mong hindi umuuwi, o sa kapitbahay mong laging may chismis, ang katawan mo ay laging alerto, laging on guard, laging parang may laban. Kaya laging mabilis ang tibok ng puso mo. Kaya laging mataas ang BP mo. Ang solusyon, hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo. Pero pwede mong baguhin ang pananaw mo sa mundo. Simulan mo sa paghinga. Huminga ng malalim. 1, 2, 3. Gawin mo yan tuwing umaga bago bumangon at gabi bago matulog. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mararamdaman mong lumuluwag ang dibdib mo. Parang tinatanggal ang bigat. Isa pa, maghanap ng outlet ng saya. Kung wala kang kausap, tumawag ka sa kaibigan. Kung naiinitan ka sa paligid mo, magsulat ka, magdasal, mag-alaga ng halaman, gumawa ng bagong routine na para sa iyo lang. Hindi mo kailangan ng Facebook likes para sumaya. Kailangan mo lang ay tahimik na sandali sa sarili mo. Pwede ring iwasan ang sobrang balita. Kung napapansin mong mas natatakot ka pagkatapos manood ng TV o scroll sa social media, magpahinga ka muna. Hindi mo kailangang malaman lahat ng problema ng mundo para lang masabing updated ka. Mas mahalagang updated ang katawan mo sa pag-aalaga sa sarili. May isang lola sa Quezon City. Lagi siyang nanonood ng news araw-araw, mula umaga hanggang gabi. Lagi siyang kabado, laging mataas ang presyon. Minsang pinayuhan siya ng doktor na magpahinga muna sa balita.
Pagkaraan ng 2 linggo, bumaba ang BP niya kahit wala siyang bagong gamot. Makikita mo minsan ang kailangan lang ay katahimikan. Ngayong narinig mo na ang 3 unang hakbang, bawasan ang alat, maggalaw-galaw at i-manage ang stress. Ang tanong, alin ang kaya mong simulan bukas? Hindi kailangang perfect agad. Kahit isa lang, kahit yung paglalakad sa loob ng bahay habang kumakanta ka ng paboritong kundiman. Ang mahalaga ay may sinimulan. Sa part 2, pag-uusapan naman natin ang mga pagkaing natural na pwedeng makatulong sa pagpapababa ng presyon. Hindi ito imported, hindi mahal, at baka hindi mo pa alam na ang laging nasa hapag mo ay isa palang natural na pampababa ng BP. Isa dito ay isang prutas na kulay dilaw at hindi saging yan. Kaya kung gusto mong malaman yon, abangan mo ang kasunod. At habang hinihintay mo yan, gusto kitang tanungin. Comment mo sa baba, bawas alat galaw. 3 simpleng salita lang, pero pag sineryoso mo yan, kaya nitong pababain ang presyon mo nang walang gamot. Mga seniors, kung nandito ka pa, ibig sabihin ay seryoso ka talaga sa pag-aalaga ng sarili mo. At ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-epektibong paraan para mapababa ang presyon, ang pagkain. Pero hindi kung anong pagkain lang kundi yung mga natural mura at kayang bilhin ng kahit sinong senior sa palengke. Marami sa atin ang may maling akala. Akala nila kailangan ng imported na prutas o mamahaling supplement para maging healthy. Pero ang totoo, andyan lang sa paligid mo ang mga natural na pagkain na kayang kontrolin ang presyon mo. Simulan natin sa isang prutas na halos lahat ng Pilipino ay may access and saging. Oo, mga seniors, ang saging ay may potassium at ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa katawan para balansehin ang sodium. Tandaan, ang sobrang sodium o asin ay nagpapataas ng presyon habang ang potassium ay tumutulong ibaba ito. Kaya kung gusto mong kontrolin ang presyon mo, subukan mong kainin ang isang saging tuwing umaga o merienda. Mas maganda kung yung lakatan o latundan, wag lang masyadong hinog para hindi rin sobrang matamis. May isa akong kilalang lolo sa Bicol. Dati araw-araw siyang nagkakape at tinapay lang ang almusal. Lagi siyang masakit ang ulo at hinihingal. Nang palitan niya ng saging at tubig ang almusal niya, napansin niyang mas kalmado ang katawan niya. Hindi na rin siya madaling hingalin. Sunod sa saging, isa pang gulay na pwedeng-pwede sa mga Pilipino ay malunggay. Napakayaman nito sa antioxidants at minerals. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ang malunggay ay may anti-inflammatory properties rin. Ibig sabihin, kaya nitong pababain ang pressure sa katawan. Pwede mo itong isahog sa tinola, munggo o kahit sa ginisang gulay. Kung wala kang malunggay sa bahay, pwede kang magtanim. Madaling tumubo at hindi magastos. Isang dakot ng malunggay araw-araw, malaking tulong na para sa katawan mo. May isang lola sa Tarlac na halos araw-araw ay may malunggay sa ulam. Sabi niya, paborito ko yan kasi mura na, pampalakas pa. At alam mo, bihira siyang magkasakit. Isa siyang patunay na minsan, nasa simpleng pagkain lang ang solusyon. Ngayon, pag-usapan natin ang tubig. Yes, simpleng tubig. Maraming seniors ang nakakalimutang uminom ng sapat. Ang problema, kapag kulang ka sa tubig, mas lumalapot ang dugo mo at kapag malapot ang dugo, mas nahihirapan ang puso mong mag-pump. Resulta, tumataas ang blood pressure mo. Kaya kahit hindi ka nauuhaw, siguraduhin mong umiinom ka ng hindi bababa sa 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Hindi kasali dito ang kape, soft drinks o juice tubig lang. Kung gusto mong maging mas masarap ang tubig mo, pwede kang maglagay ng hiwa ng pipino o kalamansi. Isang tip, lagyan mo ng baso ng tubig sa tabi ng kama mo tuwing gabi. Pagkagising mo sa umaga, inumin mo agad. Nakakatulong ito sa circulation ng dugo, lalo na sa unang oras ng araw. At huwag nating kalimutan ang isa sa pinaka-underrated na pagkain para sa presyon, ang bawang. Yes, mga seniors, ang bawang ay may compound na tinatawag na alisin.
Kapag hiniwa o dinurog ang bawang, lumalabas ang alisin at ito ang tumutulong sa pagpaparelax ng blood vessels. Resulta, mas mababa ang pressure. Hindi mo kailangang kainin ang hilaw kung hindi mo kaya. Isahog mo lang sa ulam. Pero kung kaya mo, subukan mong nguyain ang isang piraso ng durog na bawang sa umaga habang may laman ang tiyan. Maraming matatanda sa probinsya ang gumagawa nito at hindi sila umaasa sa gamot. Ngayon, pag-usapan naman natin ang oras ng pagkain. Ang hindi alam ng karamihan ay ang oras ng pagkain ay may epekto rin sa presyon. Kapag lagi kang late kumain, nagugutom ka ng sobra. At kapag sobrang gutom, mabilis ka ring kumain. Minsan hindi mo na napapansin kung gaano kadami o kaalat ang nakonsume mo. Subukan mong kumain sa tamang oras. Agahan sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 8, tanghalian sa alas 11 hanggang alauna, at hapunan sa alas 6 ng gabi. Sa ganitong routine, nasasanay ang katawan mo at hindi rin siya nagugulat o nagpapanik sa biglaang kain. May isa akong kaibigan na nurse sa Rural Health Unit. Napansin niyang maraming seniors ang may mataas na BP paghapon. Nang tanungin kung kumain na, halos lahat ay hindi pa. Kaya napag-alaman nilang late eating ang isa sa sanhi ng pagtaas ng presyon sa community nila. Ngayon gusto kong itanong sa'yo, alin sa mga nabanggit natin ngayon ang ginagawa mo na? O alin ang kaya mong simulan bukas? Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Simulan mo lang sa isa. Halimbawa, ngayong gabi maghanda ka ng malinis na tubig sa tabi ng kama mo. Bukas ng umaga, inumin mo agad pagkagising. Simple lang. Walang gastos. Pero may epekto. Sa part 3 ng video natin, mas lalalim pa tayo. Pag-uusapan natin ang mga natural na gawain sa bahay tulad ng breathing technique, posisyon sa pagtulog, at ilang simpleng galaw na kayang gawin ng kahit may arthritis o rayuma. Makakatulong ito lalo na kung hindi ka masyadong mobile o kung gusto mong mag-relax ang katawan mo sa natural na paraan. At ang pinakamaganda rito, pwedeng-pwede kahit sa loob ng bahay. Pero bago tayo tumuloy, gusto muna kitang tanungin. Comment mo sa baba, saging tubig bawang. 3 simpleng salita lang pero may malakas na epekto sa katawan mo kung gagawin mo araw-araw. Mga seniors, kung nakarating ka sa bahaging ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, seryoso kang alagaan ang sarili mo. At ngayong napag-usapan na natin ang tungkol sa pagkain, tubig, at simpleng disiplina sa oras ng kain, oras na para pag-usapan natin ang mga gawain sa bahay na pwede mong gawin para mas mapababa ang iyong presyon kahit hindi ka lumalabas. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tamang paghinga. Marami sa atin ang hindi napapansin na habang tumatanda, humihina ang paghinga. At kapag mababaw ang hininga, mas kaunti ang oxygen na nakakarating sa utak, sa puso at sa buong katawan. Kapag kulang ang oxygen, napipilitan ang puso mong magtrabaho ng mas mabilis at tumataas ang presyon mo. Subukan mong gawin ito. Umupo ka sa isang komportabling upuan o sa gilid ng kama. Isara mo ang mga mata mo. Ngayon, huminga ka ng malalim sa ilong, dahan-dahan, sa loob ng 4 na segundo. Tapos, pigilan mo ito ng 2 segundo. At pagkatapos, ilabas mo ang hangin sa bibig mo ng dahan-dahan mga 6 na segundo. Gawin mo ito ng 5 beses tuwing umaga at bago matulog, para itong mini meditation. Pero ang epekto nito ay totoo. Bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang stress, at unti-unting bumababa ang presyon. May mga pag-aaral na nagsasabing ang deep breathing ay isa sa pinaka-epektibong paraan ng blood pressure control na hindi ginagamitan ng gamot. May lolo sa Pampanga na araw-araw itong ginagawa. Dati siyang sobrang initi ng ulo, pero nang turuan siya ng apo niya ng tamang paghinga, nag-iba ang ugali niya. Mas kalmado, mas magaan ang loob, at hindi na rin tinatawag ng barangay health worker tuwing may check-up dahil normal na ang BP niya. Pangalawa, pag-usapan natin ang tamang posisyon sa pagtulog. Baka hindi mo alam pero ang posisyon mo sa pagtulog ay may epekto rin sa daloy ng dugo sa katawan. Kung mali ang posisyon mo, naiipit ang daluyan ng dugo. Kapag hindi maganda ang sirkulasyon,
nahihirapan ang puso at tataas ang presyon. Kung natutulog ka sa iyong likod, siguraduhin mong may unan sa ilalim ng tuhod mo. Ito'y para mas relax ang iyong balakang at hindi masyadong na-stress ang gulugod mo. Kung ikaw naman ay natutulog sa tagiliran, mas maganda kung may unan sa pagitan ng tuhod para pantay ang balakang. Kung may problema ka sa acid reflux o laging kinakapos ng hininga sa gabi, subukan mong bahagyang itaas ang ulunan gamit ang dalawang unan. Nakakatulong ito para sa paghinga at presyon, lalo na kung may kaunting bara o ubo ka. Tandaan, ang kalidad ng tulog mo ay konektado rin sa presyon ng dugo mo. Kung mababaw ang tulog mo, kung palaging putol-putol o puyat ka, mas mataas ang tsansa mong magkaroon ng high blood. Kaya kung gusto mong gumising ng magaan ang katawan, bigyan mo ng halaga ang maayos at malalim na tulog. Yung pangatlong tip ay tungkol sa galaw sa loob ng bahay. Kahit hindi ka lumalabas, pwede ka pa rin gumalaw. At ang galaw na ito ay hindi kailangan ng equipment o malawak na espasyo. Halimbawa, habang naghihintay ka ng sinaing, gumalaw ka ng leeg. Iikot sa kanan, kaliwa, taas, baba. Habang nanonood ng TV, iangat mo ang paa mo pataas at ibaba ulit. Ulitin ito ng 10 beses. Kapag nasa upuan ka, pwede mong i-extend ang dalawang kamay mo pataas na parang umaabot sa kisame. Hinga ng malalim habang ginagawa ito. Mga simpleng galaw na gaya nito ay nakakatulong sa pag-circulate ng dugo, lalo na kung matagal kang nakaupo. Ang puso mo parang makina. Kapag hindi ginagamit ang mga parte ng katawan, bumabagal ang daloy ng dugo at napapagod ang makina. Pero kapag gumalaw ka kahit kaunti, parang binibigyan mo ng langis ang sistema mo. May lola akong nakausap sa Laguna. Ang hilig niyang maglaba gamit ang kamay, kahit may washing machine na sila. Hindi dahil ayaw niya ng makabago, kundi dahil gusto niyang gamitin ang lakas ng katawan niya habang kaya pa. Pag hindi ko ginamit ang katawan ko, baka kalawangin, sabi niya. At tama siya. Ang katawan natin parang bisikleta. Kailangang gamitin para hindi kalawangin. Ngayon, dagdagan pa natin ng mental activity. Akala mo siguro utak lang ang pinapalakas nito. Pero ang totoo, ang relaxing mental activity ay nakakatulong din sa blood pressure. Kapag nagbabasa ka, nagsusulat, nagkukwento, o kahit nagdadasal, nagiging kalmado ang utak. At kapag kalmado ang utak, sumusunod ang katawan. Subukan mong mag-journal araw-araw. Kahit 3 pangungusap lang. Salamat sa araw na ito. Masarap ang tinola ni Aling Nena. Gumising ako ng magaan ang pakiramdam. Sa ganitong paraan, nasasanay ang isip mo sa positibong pananaw. At ang positibong pananaw ay direktang nakakaapekto sa stress hormones at sa huli sa presyon mo rin. Kaya mga seniors, kung iniisip mong kailangan mo ng mamahaling gamit para gumanda ang pakiramdam mo, isipin mong mabuti. Nasa iyo na ang kailangan mo, hininga mo, posisyon sa pagtulog mo, katawan mo, at oras mo sa sarili. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga gawi sa umaga na pwedeng mag-set ng healthy rhythm para sa buong araw. Paano mo sisimulan ang araw ng may energy, panatag ang isip, at hindi takot na baka tumaas ang presyon? Makakatulong ito lalo na sa mga seniors na laging abala tuwing umaga o may mga responsibilidad sa apo, sa bahay o sa tindahan. Kaya wag mong palalampasin ang part 4. Pero bago tayo magtapos, gusto muna kitang tanungin. Comment mo sa baba, hinga, tulog, galaw. 3 salita lang, pero ito ang 3 bagay na kayang-kaya mong gawin araw-araw para pababain ang presyon mo nang walang gamot. Mga seniors, napapansin mo ba kung paano nagsisimula ang araw mo ay kadalasang siya ring direksyon ng buong maghapon mo? Kapag gising ka na stress, parang lahat ng gagawin mo ay mabigat. Pero kapag gising ka ng panatag, mas madali mong naaayos ang araw mo. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga gawain sa umaga na makakatulong, hindi lang para sa energy mo, kundi lalo na para sa iyong blood pressure. Tandaan, ang umaga ang pinaka-crucial na oras ng araw para sa mga may edad. Dahil dito nagsisimula ang pressure ng katawan, literal at emosyonal. Una sa lahat, simulan ang araw sa tubig. Oo, simpleng tubig.
Kapag kagigising mo pa lang, ang katawan mo ay dehydrate. Ibig sabihin, kulang sa tubig. At kapag kulang sa tubig, mas malapot ang dugo mo, mas nahihirapan ang puso mong mag-pump, at mas mabilis tumaas ang presyon. Kaya bago ka pa magkape o kumain, uminom ka muna ng isang basong maligamgam na tubig. Mas mainam kung may konting kalamansi o pipino, pero kahit plain lang ay ayos na. Gawin mong parte ng morning routine mo ito. Isang simpleng baso ng tubig, pero malaki ang tulong para sa sirkulasyon ng dugo. Sunod sa tubig, maglaan ng tahimik na sandali. Hindi kailangan ng 1 oras ng meditation. Kahit 5 minuto lang ng katahimikan, walang cellphone, walang TV, walang kausap. Pikit ang mata, tahimik ang paligid. I-relax mo ang sarili mo. Pwede mong samahan ng dasal o pasasalamat. Sa panahong halos lahat ng tao ay nagmamadali, ang katahimikan sa umaga ay parang gamot. Binibigyan mo ng pagkakataon ang utak mo na huwag magpanik agad. Dahil kapag agad mong hinarap ang gulo ng mundo pagkagising, tataas din agad ang stress hormones mo at kasabay nito ang blood pressure. May lola sa Batangas na kilala sa pagiging masayahin. Sabi niya, "Hindi ako nag-uumpisa ng araw na hindi nagdadasal. Kapag ginawa ko yon, parang kahit anong dumating, hindi ako basta natitinag." At hindi siya nagbibiro. Nung tinanong ng nurse kung kailan siya huling na high blood, ang sagot niya, "Di ko na maalala." Pangatlong gawain sa umaga ay ang konting paggalaw. Hindi ito exercise na mabigat. Ang kailangan lang ay ma-activate ang katawan mo. Pwede kang maglakad-lakad sa loob ng bahay habang nagwawalis. Pwede ka ring mag-stretching sa kama pa lang. Igalaw ang braso, iikot ang balikat, iunat ang binti. Ang importante dito ay hindi ka agad mananatili sa upuan o kama ng matagal. Kapag pinagalaw mo agad ang katawan mo sa umaga, binibigyan mo ng signal ang puso na gising na tayo pero hindi kailangang magmadali. Ang epekto niyan ay mas kalmadong sirkulasyon ng dugo at mas panatag na presyon. May lolo sa Iloilo na 77 years old. Araw-araw siyang gumigising ng 6:00 ng umaga, umiikot lang sa bakuran nila habang naglalakad at humihinga ng malalim. Sabi niya, "Hindi ako mayaman, pero binigyan ako ng Diyos ng umaga, kaya gagamitin ko." Isa siyang patunay na hindi mo kailangang gumastos para maging malusog. Susunod, pag-usapan natin ang huwag agad magkape. Oo, alam ko, para sa marami sa atin, ang kape ang simula ng araw. Pero kung mataas na ang presyon mo at kakagising mo pa lang, baka mas makasama sa iyo ang kape kung iinumin mo agad. Bakit? Kasi kapag bagong gising ang katawan mo, natural nang tumataas ang cortisol. Yan ang stress hormone sa umaga. Kapag sinabayan mo pa ng caffeine, lalo lang nitong pinapaigting ang pagtibok ng puso. Ang resulta, biglang taas ng BP mo kahit wala ka pa namang ginagawa. Ang payo ko, inom ka muna ng tubig, maghintay ng 45 minutes hanggang 1 oras. Saka ka lang uminom ng kape kung talagang kailangan. At kung kaya mo, bawasan ng asukal at gatas. Mas mainam kung black coffee lang o decaf. Ngayon, pag-usapan natin ang tamang mindset. Alam mo bang ang iniisip mo sa umaga ay parang seed na tinatanim mo sa loob ng katawan mo? Kung ang una mong iniisip ay nakakapagod ang araw na to, siguradong bibigat ang pakiramdam mo buong araw. Pero kung gigising ka ng may pasasalamat, kahit simpleng salamat at buhay pa ako o salamat sa tahimik na gabi, binibigyan mo ng lakas ang puso mo. Positibong emosyon, kahit maliit, ay may epekto sa presyon ng dugo. Kaya simula bukas, subukan mong gumawa ng morning statement. Kahit tahimik lang, kahit hindi mo isulat, basta sabihing malinaw sa sarili. Halimbawa, ngayong araw pipiliin kong maging panatag. Oo, may problema ako pero kaya ko to. Hindi man perpekto ang katawan ko pero gumagalaw pa rin ako. Ito ang mga bagay na binabalik ang kontrol sa iyo. Hindi mo kailangang kontrolin ang mundo. Sapat nang kontrolado mo ang sarili mo sa unang oras ng umaga. Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin na hindi mo kailangang baguhin agad lahat. Minsan, 1 basong tubig lang ang simula. 1 tahimik na dasal. 1 ngiti sa salamin. Ang simpleng umaga ay pwedeng maging sandalan mo
para hindi tumaas ang presyon mo buong araw. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga madalas gawin ng seniors na akala nila ay harmless pero tahimik palang nagpapataas ng BP. Ito yung mga gawin na paulit-ulit mong ginagawa pero hindi mo alam may epekto pala sa katawan mo. At syempre, may mga solusyon tayong pag-uusapan pero ngayon bago tayo magpatuloy, comment mo sa baba. Umaga, tahimik, galaw. 3 salita lang. Pero kung isa sa buhay mo tuwing umaga, ito na ang magiging unang hakbang mo tungo sa isang araw na mas panatag at mas mababang presyon. Mga seniors, marami sa atin ang may mga nakasanayang ginagawa araw-araw na akala natin ay simpleng gawi lang. Pero ang hindi natin alam, ang ilang gawi na yan kapag paulit-ulit ay tahimik na nagtataas ng ating blood pressure. Minsan kasi iniisip natin na kapag hindi tayo kumakain ng chicharon o hindi nagagalit, ay safe na ang presyon natin. Pero may mga bagay na tila walang kinalaman, pero may malalim palang epekto sa katawan. At ito ang pag-uusapan natin ngayon. Una sa lahat, ang maling posisyon sa upuan. Oo, simpleng pag-upo. Pero kapag mali ang postura mo habang nakaupo, naiipit ang mga ugat sa bandang tiyan at hita. Kapag naiipit ang ugat, bumabagal ang daloy ng dugo. At kapag bumagal ang sirkulasyon, gumagawa ng dagdag na effort ang puso. Kaya tumataas ang presyon. Subukan mong i-check ang postura mo ngayon habang nanonood. Nakasandal ba ang likod mo? Nakatapak ba ng maayos ang paa mo sa sahig? Nakaangat ba masyado ang tuhod mo? Ang tamang pag-upo ay ganito. Tuwid ang likod, may suporta ang lumbar area o bandang ibaba ng likod. At parehong paa ay nakalapat sa sahig. Hindi naka-cross leg at hindi rin nakatagilid. May lola sa Rizal na laging masakit ang likod tuwing tanghali. Kala niya rayuma lang. Pero nung tinuruan siya ng physical therapist kung paano ang tamang pag-upo habang nananahi, gumaan ang pakiramdam niya at pati presyon niya ay naging mas normal. Pangalawang gawi na madalas hindi napapansin, ang biglaang panonood ng balita pagkagising. Alam ko maraming seniors ang may routine na pagkagising ay bubuksan agad ang radyo o TV para sa balita. Pero isipin mo to, kagigising pa lang ng katawan mo, hindi pa nag-a-adjust ang hormones mo, tapos papakinggan mo agad ang tungkol sa giyera, aksidente, krimen, at problema sa mundo. Ang resulta, agad kang nakakaramdam ng kaba, galit o takot. At ang emosyon na yan ay nagpapataas ng stress hormone na tinatawag na cortisol. At kapag mataas ang cortisol mo, natural na tumataas din ang presyon. Hindi ko sinasabing huwag kang maging updated. Pero kung mataas na ang BP mo, baka kailangan mong piliin kung kailan ka manonood ng balita. Mas mainam kung sa hapon mo na lang ito gawin kapag mas relax na ang katawan mo. May lolo sa Zamboanga na dating laging high blood tuwing 7:00 ng umaga. Kala ng pamilya niya ay kulang sa tulog. Yun pala, araw-araw ay nagsisimula siya sa panonood ng breaking news. Nung sinubukan niyang palitan ito ng maikling dasal at stretching, mas gumaan ang umaga niya. At ang presyon ay bumaba ng paunti-unti. Pangatlong bagay, ang sobrang pag-upo o hindi paggalaw buong araw. Maraming seniors ang nasanay sa sitting lifestyle. Nanonood ng TV mula umaga hanggang hapon, tapos matutulog. Kahit konting galaw ay wala. At kahit pa healthy ang kinakain mo, kung hindi mo ginagalaw ang katawan mo, magiging stagnant ang dugo mo. Kapag stagnant ang dugo, parang trapik sa loob ng katawan. Bumibigat ang trabaho ng puso. Kaya napakahalaga na kahit bawat 2 oras, bumangon ka man lang at maglakad-lakad sa loob ng bahay. Kahit umikot ka lang sa sala o mag-ayos ng gamit, malaking bagay na yon. Subukan mong mag-set ng alarm sa cellphone mo tuwing 2 oras para paalalahanang tumayo at gumalaw. Gawing habit. Dahil kung hindi mo gagalawin ang katawan mo ngayon, bukas baka di mo na talaga magalaw. Sunod na tahimik na pasimuno ng high blood, ang labis na panonood ng drama o sobrang emosyonal na palabas. Mahilig tayong mga Pinoy sa teleserye. Pero pansinin mo, pagkatapos ng isang matinding eksena, lalo na yung galit o iyakan, napapabuntong hininga ka,
Minsan pati ulo mo sumasakit. Bakit? Dahil kahit hindi ikaw ang nasa eksena, ang katawan mo ay nagre-react na parang ikaw ang nasa sitwasyon. Umaangat ang adrenaline mo, bumibilis ang tibok ng puso mo at tumataas ang presyon. Hindi mo kailangang itigil ang panonood ng teleserye, pero baka pwede mong i-balance ito sa mga palabas na magaan lang. Comedy, inspirational, or travel shows na nakaka-relax. Maglagay ng panimbang sa emosyon mo, lalo na kung madaling mag-react ang katawan mo. Ito pa, ang labis na panonood sa social media, lalo na sa Facebook, YouTube, or TikTok kung saan sunod-sunod ang video. Minsan hindi mo na napapansin na isang oras ka na palang nag-i-scroll, at minsan din, ang mga napapanood mo ay puro problema, reklamo, o bagay na nakakapagpainggit. Kapag masyado kang exposed sa content na emosyonal, nakakainit ng ulo, o nakakapagod sa isip, dumadagdag ito sa stress level mo. Kaya kung kaya mong bawasan ng kahit 30 minutes ang screen time mo araw-araw, gawin mo. Gamitin ang oras na yon para maglakad, magbasa, o makipagkwentuhan. At ito ang paborito kong idagdag, ang sobrang katahimikan. Oo, tahimik na bahay, pero walang kausap, walang tawanan, walang interaksyon. Para sa maraming seniors ito ang kalaban. Kapag sobrang tahimik, nagiging malungkot ang pakiramdam at ang lungkot ay stress din. At stress, gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, ay dahilan ng mataas na presyon. Kung mag-isa ka sa bahay, hanap ka ng paraan para makausap ang iba. Tumawag sa kaibigan, makipag-chat sa apo, sumali sa online community o Facebook group para sa seniors, o kahit simpleng pagkanta sa sarili, may epekto pa rin yan sa emosyon mo. Kaya mga seniors, tandaan niyo, hindi lang pagkain o gamot ang nagpapababa o nagpapataas ng presyon. Ang araw-araw na gawi, kahit gaano ito kaliit, ay may malaking epekto sa katawan mo. Sa huling bahagi ng video, pag-uusapan natin kung paano mo mapapanatili ang mga natutunan mo ngayon. Dahil hindi sapat na alam mo lang. Ang susi ay consistency. At may mga simpleng tricks para mas madali mong maipagpatuloy ang healthy routine mo, kahit sa edad mo ngayon. Pero ngayon, tanungin muna kita, comment mo sa baba, iwas tahimik gawi. 3 simpleng salita. Pero kapag ginawa mong habit ang mga ito, makakaiwas ka sa mga silent triggers ng high blood pressure. Mga seniors, kung narating mo na ang part na ito, gusto kong batiin ka. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nanonood, kundi may tunay kang pagnanais na alagaan ang sarili mo, lalo na pagdating sa blood pressure. Ngayong nasa dulo na tayo ng video na ito, nais kong ipunin at ibigay sa iyo ang buong larawan ng kalusugan pagdating sa altang presyon. Pero sa paraang hindi teknikal, kundi practical at inspirasyonal. Tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging perpekto para maging malusog. Kailangan mo lang maging consistent. Kasi kahit anong gamot ang inumin mo, kung araw-araw mong binabalewala ang tulog mo, kung stress ka palagi, at kung ang kinakain mo ay laging maalat at matataba, babalik at babalik din ang problema sa presyon. Pero kapag dahan-dahan mong inaayos ang lifestyle mo, kahit paunti-unti lang araw-araw, mas matibay ang epekto, hindi lang sa presyon, kundi sa kabuuang katawan mo. Kaya balikan natin ang ilang mahahalagang bagay na pinag-usapan natin. Una, ang pagkain. Hindi mo kailangang bumili ng imported o mamahaling pagkain. Nandyan lang ang saging, bawang, malunggay at tubig. Mga simpleng bagay na kung gagawin mong parte ng araw-araw, may kakayahang kontrolin ang blood pressure. Sunod, ang paggalaw. Kahit simpleng paglalakad, pagwalis o stretching habang nakaupo, malaking tulong para sa circulation ng dugo. Tandaan mo, ang katawan na hindi ginagalaw, kinakalawang. Pero kapag pinapalakas mo araw-araw, kahit konti lang, bumubuti rin ang tibok ng puso mo. Pangatlo, ang isip at emosyon. Napakahalaga nito. Dahil kahit gaano ka ka-healthy kumain, kung puno ka ng inis, galit, takot o lungkot, tumataas pa rin ang presyon. Kaya simulan mo ang umaga sa pasasalamat, magdasal, iwasan ang sobrang balita, at piliin mo kung ano ang pinapakain mo sa isip mo araw-araw. Pang-apat, ang gawain sa bahay.
Tama ang postura, maayos ang tulog, at may katahimikan sa araw mo. Pero hindi sobrang tahimik na nagiging lungkot. Kung mag-isa ka sa bahay, maghanap ka ng koneksyon. Kahit sa pamamagitan ng tawag, sulat, o simpleng kwentuhan sa kapitbahay. At panghuli, ang pinakaimportanting paalala, ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo. Hindi mo hawak ang lahat ng bagay. Hindi mo hawak ang edad. Hindi mo hawak ang genetics. Pero hawak mo ang bawat baso ng tubig na iinumin mo. Bawat galaw na pipiliin mong gawin. Bawat oras ng tulog, bawat kain. At bawat pag-iisip kung ano ang mahalaga at sino ang mahalaga. Alam kong may mga araw na parang ang hirap gumalaw. Parang ang bigat ng katawan. Pero kapag naaalala mong may rason ka pa, anak, apo, asawa, o simpleng pagmamahal sa sarili, yan ang magiging lakas mo para ituloy ang mga ginagawa mong pagbabago. Meron akong nakausap na lolo sa Quezon Province. Sabi niya, wala na akong gana kumilos dati. Pero nung narinig kong pwede pa palang bumaba ang BP ko kahit walang gamot, sinubukan kong baguhin ang umaga ko. Isang basong tubig, konting lakad at bawas alat. Pagkalipas ng isang buwan, nagulat ang anak ko. Mas masigla na raw ako. Doon ko na-realize, kaya ko pa pala. Kasi ikaw din, kaya mo rin. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Hindi ito karera, ang mahalaga may sinisimulan ka. Ngayon, baka iniisip mo, paano ko sisimulan to? Simple lang, bukas ng umaga, huwag kang magmadali. Bago mo buksan ang TV o cellphone, uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Mag-inat habang nakaupo. Magdasal ng pasasalamat. At kumain ng almusal na hindi maalat. Isang umaga lang na ganito ay pwede nang maging simula ng mas malusog na presyon. Kung magagawa mo to ng isang araw, magagawa mo rin ng 3 araw. At kung magagawa mo ng 3 araw, pwede mo na ring gawing 1 linggo. Hanggang sa hindi mo na mamamalayang naging lifestyle mo na pala ito. At kung may relapse man, huwag kang panghinaan ng loob. Lahat tayo ay dumadaan sa ganyan. Ang importante ay bumalik ka sa tamang direksyon. Bumalik ka sa disiplina at bumalik ka sa pangangalaga sa sarili. Kaya mga seniors, gusto kong tandaan mo ito. Hindi ka helpless, hindi ka mahina at lalong hindi pa huli ang lahat para sa pagbabago. Kahit anong edad mo may magagawa ka pa at kung may ginawa ka ngayon para sa kalusugan mo, yan ang regalo mo sa sarili mong kinabukasan. Kung sa buong video series na ito ay may natutunan ka, may na-realize ka, o may nagbago sa pananaw mo, yon ang simula ng pagbabago sa katawan mo. Mula sa pagkain, galaw, isip at tulog. Ito ang 4 na haligi ng natural na paraan para maiwasan ang high blood pressure. Ngayon, kung gusto mong maipagpatuloy ito, panoorin mo rin ang iba pa naming videos tungkol sa tamang pagkain ng seniors, natural na pampalakas ng katawan, at mga tips para sa mas masayang pagtanda. At kung may kakilala kang senior na palaging may problema sa presyon, pwede mong ipadala sa kanya ang video na ito. Malay mo, ito ang makatulong sa kanya. Bago tayo magtapos, gusto kong malaman kung nandito ka pa. Comment mo sa baba, kaya ko to. 3 salita lang. Pero kung itatanim mo ito sa isip at puso mo araw-araw, mas malayo ang mararating mo kaysa sa iniisip mo.